Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan itong mga update sa PVL at ano ba yung pinaka-latest na mga issue or pinag-uusapan dito sa ating Philippine Volleyball League. At ating pag-uusapan itong maging laro mamaya ng Creamline Coast Smasher versus dito sa Escola. At the same time, itong mga players di umano na pansamantalang lilisan or aalis dito sa Creamline Coast Smasher sa mga susunod na conferences. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So mga kapolitika is ating na-discuss at ating natalakay dito sa ating mga previous na talakayan at mga opinion itong kontrobersya pa rin na kinakaharap ng ating PVL. Most especially ngayon na may mga panawagan na kung saan is dapat na daw palitan or buwagin itong commissioner ng Philippine Volleyball League na si Malonzo. So ito yung mga panawagan at mga comment na nakikita natin dito sa mga social media. So ang tanong dito ngayon is dapat na nga bang palitan itong PVL commissioner matapos itong mga issue at mga iskandalo na kinakaharap ng Philippine Volleyball League. Kasi kung inyong matatandaan at natalakay natin ito doon sa ating mga previous video, yung unang issue mga kapolitika dito sa reinforcement. So after ng issue na yun is nakita doon sa video na kung saan is sa buka ng bibig ni Sherwin Malonzo ay kinukumpirma niya, okay, merong personal discretion mula sa kanya base doon sa video na fault nga yon ng Akari Chargers. But on the other hand, after nun is nagpa-interview sa media ay iba na po yung tono ng kanyang pananalita. So sinasabi niya na hindi daw yun fault ng Akari Chargers, which is umani ng iba't ibang reaksyon at mga pambabatikos dito sa ating Philippine Volleyball League, most especially dito sa mga committee at dito sa ating commissioner. At mayroong mga nagsasabi na dapat nang buwagin at dapat nang palitan itong head dito sa ating PVL. And mga kapolitika, yung pangalawang issue ay yung awarding ceremony ng PVL reinforcement na kung saan is nagulat. Okay, nabigla ang lahat bakit walang ka-award itong Creamline Coast Smasher, sila yung champion, which is very unusual at ibang-iba doon sa mga naunang championship ng Creamline Coast Smasher na talagang hakot award itong CCS. But ngayon is isa lang yung nakatanggap sa kanila, itong si Bernard Pons. And the rest is binigay na dito sa mga ibang teams, which is nakakagulat nga. At marami ang nagdismaya dito sa naging resulta ng awarding ceremony. So hindi satisfied ang mga tao mga kapolitika sa ipinapakitang gesture at mga naging resulta dito sa ating PVL. Kumbaga itong paying champion ng Creamline is parang pakonsuelo na lang dito sa mga nanonood at mga tagahaga ng Smasher. Now mga kapolitika, ano ba yung ating masasabi at ang ating personal na opinion? Payag ba tayo or pabor ba tayo, agree ba tayo dito sa mga panawagan na dapat nang palitan itong commissioner ng PVL? Kasi nga dahil dito sa mga issue at kontrobersya na kinakaharap ng Philippine Volleyball League. So sa tingin ko naman mga kapolitika is bigyan muna natin ng chance itong commissioner. Kasi siguro is naiipit siya dito sa iba't ibang mga iba't ibang issue dyan sa loob. Okay, so dito is dapat nating ipakita sa kanila na ang mga tao is nakamatyag at nakatingin. Kasi ang sinasabi nga nila ay baka matulad daw sa PSL na nalugi itong nalugi. So wala nang bumibili ng ticket at hindi na kumikita yung paliga. So nag-back out na rin yung mga sponsor. So baka ito rin yung mangyari dito sa PVL, just like rin nangyari dito sa PBA na kung saan ang sinasabi nila is niluluto rin daw yung mga laro in favor doon sa mga teams na gusto nila. So ayaw natin yung mangyari mga kapolitika, but ang sentimiento ng mga tao is dapat malaman ng PVL na tayo nakatingin sa kanila, nakamanman tayo, naka-observe sa bawat kilos at galaw nila. Okay, so ganun po dapat ang ipapakita natin mga kapolitika, and yung protest natin na just in case mangyayari pa rin ang mga ganitong iskandalo ay i-boycott na. So yun ang mga sinasabi at magprotesta na tayo ang may power kung pupunuin natin or talagang wala nang manunood dito sa PVL. So ganun po yun mga kapolitika, but ating i-observe sa mga susunod na mga conferences at sa mga susunod na mga season ng paliga mga kapolitika kung ganyan pa rin ang kalakaran. So nasa atin na po ang maging desisyon noon.
Okay, but ngayon for now is dapat pa natin siyang bigyan ng at least consideration at chance kahit sa mga sa kabila ng mga issue at kontrobersya na kinaharap ng PVL recently. Okay, now on the other hand naman is maglalaro po mamaya itong Creamline Cold Smasher a day after na napanalo na nila itong championship. So meron pong laro ang Creamline Cold Smasher mamaya mga kapolitika, 2 PM po yan. At ang mga kalaban la is Escola. So ito po yung team na inimbitahan dito sa ating bansa. So atin pong aabangan kung talagang may papanalo ng Creamline Cold Smasher kasi itong mga kalaban nila ay natalo po ito ng Ablaze. So doon sa nakarang araw, so naglaban itong Japanese team at itong Escola, so natalo po itong Escola. So abangan natin mamaya kung sino ba talaga ang manalo, ito bang Creamline or itong Escola. 2 PM po yan mga kapolitika. Okay, okay, now on the other hand naman is ating pag-uusapan rin itong mga issue at mga kumakalat na information online na ito rang some of the players ng Creamline ay pansamantalang alis daw muna kasi dahil sa kanilang mga priorities at mga personal na desisyon. So sino-sino ba itong mga players mga kapolitika na pansamantalang alis dito sa Smasher? So sa ating mga nakinig at ating narinig or ating mga nasagap na impormasyon or mga balibalita ay ito daw si Michelle Gumabaw mga kapolitika ay pansamantalang alis dito sa kanyang team na Creamline Cold Smasher kasi medyo matagal-tagal na rin naman na consistent itong paglalaro ni Gumabaw dito sa sa Pink Team. So ang sinasabi niya is time naman daw para magkaroon siya ng panahon para sa kanyang sarili kasi o nga naman tumatanda na rin itong si Gumabaw. I think nasa 30s na itong actually nasa 32 na itong si Michelle. So siguro ay panahon na rin naman para magkaroon siya ng i-prioritize yung kanyang sarili. Okay, kasi all the time is all her life is dito lang siya talaga nakafocus sa volleyball. So maybe panahon na rin naman mga kapolitika na kung saan is pagtuunan niya yung kanyang personal na buhay kasi ang meron to atang balak ito na magpakasal na itong si Michelle Gumabaw. Okay, so ito yung mga balibalita mga kapolitika. At the same time, itong si Bernadette Pons, ang sinasabi doon ay baka daw babalik sa beach volleyball itong si Bernadette Pons. Mga kapolitika, wala pa po itong kumpirmasyon. Abangan lang po natin sa mga sunod na araw. But ano nga ba yung maging impact just in case na aalis na itong mga players ng Creamline dito sa kanilang team? So unang-una ay sobrang laki po ng magiging kawalan dito sa Creamline Cold Smasher kung in case is alis itong sila Gumabaw at sila Bernadette Pons kasi nga nakita naman natin talaga yung unwavering na performance ng dalawang players ng CCS doon sa recent na paliga which is itong open conference or itong reinforcement. So nakita talaga natin doon yung mga pangmalakasang performance sila Gumabaw, nila Bernadette Pons. So ito ay malaking kawalan at talagang malaking blanco ito sa Creamline na dapat i-fill in ng team or ng coach. But on the other hand, meron naman tayong mga balibalita rin na sinasabi na baka babalik na raw sila Alyssa Valdez, sila Gemma Galanza at itong si Toots Carlos. But I think si Gemma Galanza is hindi pa sure yun. Depende po sa maging mood ni Coach De Brito. But hopefully is makakabalik na itong trio ng Creamline Cold Smasher mga kapolitika. Okay? So far yun ang maging update today. Again, may laban po ang Creamline mamaya versus dito sa Escola. At the same time, itong mga panawagan ngayon at sentimiento ng mga tao na dapat na daw palitan itong PVL Commissioner. Okay, so mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito? Dapat na nga bang palitan itong PVL Commissioner dahil dito sa mga issue at kontrobersya na kinakaharap ng PVL or dapat pang bigyan ng chance? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.